What's up? I will have a quick ride ngayon din. Medyo may araw pa. Ngayon may pag-uusapan tayo na hindi ganoon kabigat sa damdamin gaya nung last video natin. But it's for your safety. So ngayon, pag-usapan natin yung some tips sa pagmumotor. Ngayon, bago natin simulan yun, ano ba yung mga credentials ko para magbigay ng mga safety tips. No, hindi po ako professional rider, hindi rin po ako isang professional racetrack rider, no. Ako po isang experienced rider lamang. No, I started driving motorcycle when I was in 4th grade, grade 4 po ako. Talagang as in, dinadrive ko po noon isang tricycle TMX 155 and may sidecar po siya, and dun ako natuto. Talagang rektang may clutch na. Yung iba kasi una mag-aaral muna sa automatic or semi-automatic, and then dun pa lang sila mag-proceed sa declutch. Pero ako as in rekta ka agad na declutch ever since grade 4 hanggang ngayon. Nagtatrabaho na tayo, so more than 10 years na tayo nagmumotor. So first step, unang-una, gears, safety gears. Yun yung pinaka common sense, di ba? Kahit sino tanongin mo ano ba yung importante sa pag-drive, agad nilang sasabihin gears. Gloves, ito gloves, helmet, jacket, pantalon, riding shoes. Alam ko naman masyadong hassle pag malapit lang yung pupuntahan mo, then mag-full suit ka pa, riding boots, and aminin man natin o hindi, sobrang mahal. Ang mamahal ng mga suits, mamahal ng mga ibang riding gears. Yung akin lang, coming from opinion lang, kung hindi kaya lahat bilhin yon, ang unahin talaga natin is helmet. As in helmet, pagprotekta ng ulo natin, yung pinaka-importante. Lahat ng gears importante, pero yung helmet talaga yung pinaka-importante para sa akin. So after you buy your gears, your riding gears, ano ba yung next para sa safety natin? Pangalawa, yung maintenance. Anong kinalaman ng maintenance? Hindi maintenance sa gamot, maintenance ng motorsiklo mo. Ano ba kinalaman ng maintenance sa safety mo? Unang-una, kadena mo. Pwede kang mapatulan ng kadena habang nagmamaneho ka pag di mo nililinis, pag hindi mo ilalagyan ng langis. Sa body diretso yun. Ano ba yung parte ng katawan mo na malapit sa kadena? Di ba paa mo? Pwedeng masundot ng kadena, bumaon yung kadena sa paa mo kung hindi mo ito nililinis, kung hindi mo ito mini-maintain, inalangisan. Ano pa? Yung mismong oil mo, nagpapalit ka ba ng langis, ng tamang langis sa right mileage? Ano ba ang importansya nun? May possibility kasi kapag hindi ka nagpapalit ng langis sa tamang panahon, sa tamang distance, pwede mag-lock up yung piston mo, yung mga gearings mo. Ano yung pwede mangyari nun? So imaginein mo, you're driving too fast. Sabihin natin nasa 90 plus yung takbo mo, na biglang nag-stack up yung gearing mo. Hindi iikot ngayon yung gulong mo, hindi iikot yung chain, hindi gagana yung gulong mo sa likod. Mag-stack up ka, anong mangyayari nun? Mag-skid ka, at magre-resulta most likely sa pagkatumba mo, diba? That's why it's important na laging na-maintain yung motorsiklo natin. Ano pang maintenance kailangan? Braking system. Kasi madaling maging mabilis, diba? Sobrang daling maging mabilis sa pagmamaneho. Kahit anong motor man yan, kaya mong patakbuhin ng mabilis. Pero hindi lahat same ng braking power. Gaano ba ka-importante yung braking power? Sobrang importante yan. Kasi yun lang yung pipigil sa'yo sa mabilis ang pagtakbo, bukod sa engine braking.
or sa rev matching na tinatawag natin, which is gagawa ko ng panibagong video doon. Ngayon, sa braking muna tayo. Yung braking system kasi natin, 70% sa harap, as in sa harap yung malakas most of the time. Sinandun yung disc brake, and 30% sa likod. Dapat marunong tayo mag progressive braking, kasi imagine mo biglang may sumulpot sa harap mo galing blind side mo sa kanto na siyempre di mo ina-expect. Ano ba pwede mangyari nun? Of course, mababangga mo kung hindi ka marunong mag brake or progressive braking. And walang kwenta yung progressive braking mo kung hindi mo na-maintain ng maayos yung braking system mo. That's why i-maintain mo din yung mga brake system mo. Ano ba yung i-maintain doon? Brake pads. Iting mo yung brake pads mo. Bakal to bakal na lang ba? Or meron pang yung parang magaspang na material doon? Meron pa ba? Sapat pa ba? Or wala na? Check mo yun. Pangalawa, brake fluid. Oo, pinapalitan po ang brake fluid natin. Ngayon, hindi ako makapagbigay ng eksaktong kilometers dyan. Nakadepende kasi yan sa quality ng brake fluid din. Paano bumabatset? Yung ibang riders, ginagawa nila, squeeze mo yung brake mo ng paunti-unti. As in paunti-unting ganun. Kung sasagad siya, ay palitin na siya. Ibig sabihin may hangin na sa loob. Kasi may ibang braking system na gumagamit ng brake fluid na nagpepreno pa kapag pipigain mo ng mabilis. Nagpepreno pa siya, pero kapag unti-unti na, like kasi mabagal na piga, kasi sasagad siya. Hindi tama yun. So yun, kailangan na siyang palitan. Palitin na siya. Pangatlo sa mga safety tips ko, know the traffic rules. Lahat ng rules, aralin mo, alamin mo. Alam ko yung iba sa atin maaring nag-packer sa LTO nung kumukuha ng license, kaya hindi alam yung mga ibang traffic rules, hindi alam yung mga signs. Ayun, know the traffic rules, lahat, or at least most of the important ones, aralin natin. Kasi ako noon, bata pa lang, kasi nagbabasa-basa na ako ng mga traffic rules. Kasi ako noon, takot talaga akong mahuli. That's why lahat ng pwedeng iwasan na para mahuli, inaaral ko. Siyempre kabilang na din yung mga traffic rules natin. Alamin natin, bakit siya importante sa safety natin. Halimbawa, bigla kang may isang stop sign dun na parang intersection na hindi mo alam yung ibig sabihin, and then ikaw unaware ka na mayroong maaring lumabas na motorsiklo doon, kaya ikaw dire-diretso ka, sobrang bilis mo pa, hindi ka nag-slow down. Ano pwede mangyari nun? Pwede mong mabunggo, diba? Kaya general lang yun. Maraming instances na masasave ng knowledge mo yung buhay mo sa traffic, sa daan. Okay? Ito, isa pa, medyo related din siya doon. Kapag lalabas ka ng kanto at alam mong meron siyang labasan na blind spot, mag-stop ka na. Okay, magbibigyan ko ng halimbawa dito. Okay. Halimbawa dito, meron daan sa kaliwa, sa kanan. Ang gagawin mo, yung iba diretso, lagi kang mag-slow down. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Make sure na wala kang kasalubong. Yung tinatawag nating intersection. No? Meron pang isa dito. Kung meron ka nang alam na daan na ganyan, intersection, slow down ka na. Lagi ko nire-recommend full stop. As in full stop. I-check mo. Tingin sa kaliwa. Kung clear, kunin mo na yung daan, then tingin sa kanan. Ganun lang kasimple. Dami ko na din kasi nakitang videos na dire-diretso lang sila sa intersection, and then nagkakaroon ng collision. Stop ka, tingin ka lang. Di na mababawas yung kaangasan mo kung lilingon-lingon ka, magkakaroon ka ng full stop.
Yun yung isa sa mga unang bagay na tinuturo ko kapag tinuturuan ko mag-drive yung kamag-anak, pinsan, kahit sino man. Lagi kang mag full stop kapag intersection o kahit sa likuan na pwede kang merong makasalubong. Laging ganun yung tip ko. So bale yun 3.A yun. Pang-apat, remain calm all the time. Hindi natin maiwasan sa pagmamaneho natin, kaya motor man yan, sasakyan, na meron tayong makakasabay ng mga motoristang sobrang init ng ulo, sobrang kaskasero, tinatawag na Oscar, gano'n. Yung hindi marunong umintindi sa sitwasyon ng ibang tao, ibang mga motorista, yung walang pake sa iba. Meron at meron. Siyempre, lagi natin pairalin yung calmness natin. Maging kalmado lang tayo. Bakit? Kasi maaaring hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng tao. Hindi natin alam may weapon ba siya, meron ba siyang barel, kutsilyo na pwede kong babaan, pwede kong saksakin, lalo naka-expose tayo sa motor. Kagaya nun, biglang lumitaw. Diba? Dapat alam natin progressive braking. Anyway, yun lang yung sa mga tips na pwede kong maturo, no? Talagang kailangan kasi natin yung kalmadong pag-isip. Hindi lang naman sa pagmaneho, hindi naman sa pagmotor lang, sa lahat ng bagay. In-apply ko lang siya dito kasi di ba ang daming nag-viral na dahil sa init ng ulo, mamatay, babarel, kakaroon ng buhay na nasawi, ganon. Kaya ako, parang hindi lang sa pagbigay na lang din ng tips sa kapwa ko motorista na lagi mong pairalin yung pagiging kalmado mo, diba? Next, bukod sa pagiging kalmado, ano ba yung mga isang bagay pa na pwede nating i-practice para sa safety natin? Ano pa ba? Drive calmly. Ano ibig sabihin nun? Huwag na tayo na mahinahon. O sige, palitan natin, huwag na mahinahon. Drive at your own skills. Ano ibig sabihin nun? Pag maneho ka, kung hanggang saan ka dadalhin ng skills mo, gaano ka ka-experience na rider, kaya mo bang huminto ng mabilisan from 100 to 0? Kaya mo ba yun? Kaya mo bang magpatakbo ng 130 plus and then huminto ka bigla nung may so 0, bigla may dumaan, ganon? Hindi natin masasabi yun. Dapat alam mo mismo yun sa sarili mo, kung kaya ba ng skills mo yun. Bakit ko sinasabi yun? Ayaw na overtaken, yung iba ayaw, ayaw nila na overtaken, ayaw nila nalalamangan sa bilis, diba? Kaya yun, haharap din sila. Ngayon pala, ang dali pala nilang malula sa bilis, di pala sila marunong mag progressive braking, di sila marunong mag full stop, ganun. Ano nangyayari? Nakaksidente sila, nadidisgrasya sila, at nakakadisgrasya pa ng ibang tao. That's why, ride at your own level of skills in riding motorcycle, of course, diba? Ride at your own pace and skills. Yun na lang, ganun na lang. Ride at your own pace and skills. Doon na tayo sa next. Nasabi ko na din, ride at your own pace. Ito applicable lang naman to kapag meron kang mga ibang kasabay na tropa, ganun, na gusto mo sumabay lagi. Paano ba sila? Magagaling na, experienced na rider na sila. Ikaw, bago-bago ka pa lang. Syempre, of course, gusto mo sumabay ngayon kasi feel mo na pag-iwanan ka, parang ego mo natatapakan. So ikaw ngayon, parurot ka ng barurot din. Nangyayari, na-aksidente ka, di ka makasabay sa kanila. Sila magaling sa bangkingan, sa straight, sa lahat. Then ikaw, sa straight ka palang magaling, di ka pa ganun kasay sa bangkingan. Sinabayan mo sila sa bilis. Of course, may chance na madadali ka doon, diba? Kaya importante na alamin natin na hanggang saan ba yung kaya ng skills natin, and then ride at your own pace. Saan ka komportable, doon muna i-practice mo muna sa komportable. And then kung gusto mag-take risk, make sure na sa isang safe space ka mag-take risk.
'di ba? Huwag kang mandadamay ng ibang tao. Gusto mong mag-ride na medyo risky, o tinetest mo yung skills mo, kung ganun, 'di ba, wala namang masama doon. Ang akin lang, make sure na ano lang, na wala kang ibang madadamay na ibang tao, no? Yun lang naman. Ano pa ba? Ano ba na hindi nabanggit lahat? Paano lang mga binabanggit ko nga ito? Sasabihin ng iba, common knowledge, common sense, which is true, of course. Kasi itong tips na to, mga video, itong video na to is directed. It's directed towards ano lang, sa mga baguhang riders natin dyan, yung mga nagsisimula pa lang magmotor. And huwag kayong mag-alala, ako din yan, maglalabas din ako ng video niyan, how to ride a motorcycle din, na declutch, para sa mga complete beginners natin. Yung i-apply ko lahat ng mga natutunan ko sa pagmamaneho ng declutch na motor, lahat-lahat, you know? Next step, know your motorcycle. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng know your motorcycle? Ang ibig sabihin lang nun, alamin mo kung hanggang saan lang yung hangganan ng motor mo. Paano yun? Kasi yung iba, hindi nila alam na yung motor pala nila hindi kayang i-handle yung biglaang preno, yung sudden braking na tinatawag natin. Hindi pala kayang i-handle ng brakes nila, of course, dahil doon hindi sila makakapag brake on time, and pwede silang madali, pwede silang maaksidente. That's why kailangan alam mo yung motor mo, kilala mo yung motor mo, diba? Kung kilala mo yung motor mo, kahit gaano kadelikado pa yung mga daan-daan mga kasabay mo, alam mo siya paano kontrolin, alam mo kung paano siya paintuin. Okay, outing ride muna before talk ulit, no? Maganda yung daan dito eh. Yung pala mga tol, tinatawag natin yun na rev matching. And gagawa ko ng separate video about rev matching and gaano ka-importante yun sa pag-alalay, sa pag-prepareno mo. Na importante din matutunan mo yun bilang isang rider. Anyway, saan na ba tayo? Yun lang yung mga tips na nasa utak ko ngayon kasi di man ako gumawa ng script para dito. Kung ano lang yung pumapasok sa isip ko, doon lang yung sinasabi ko. Of course, these are just coming from experience din, ano, bilang isang rider. And ilang mga tol, no, sana may natutunan tayo. And sana enjoy nyo itong video na to. Salamat. Don't forget to like and subscribe. Paalam.